ng opinyon mula po sa isang eksperto, isa pong historian, si Professor Michael Charleston Xiao Chua, isa pong Filipino public historian. Good morning po, Prof. Xiao, si Zander po ito at si Angel. Good morning po, Prof. Makasaysayang umaga, Zander at Angel at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa DZXL. Ayun, isang makasaysayang umaga po. Una po sa lahat, Prof. Xiao, ano ho yung tinuturuan ninyo ngayon? Anong mga year po at meron po ba kayong general education subjects na itinuturo? Well, ang general education subject sa amin sa Lasal, iba-iba po ang pwedeng kahit anong year ka dyan. Kasi nga general education siya. So meron po akong tinuturo na readings in Philippine history, o yung GERPIS ang tawag namin, saka yung GE Rizal. GE Readings in Philippine History at GE Rizal po. Opo. Ito hong lumabas na, actually nag-leak lang po ito no, na memorandum from CHED na plano raw po nilang i-reframe yung general education. Kung nakita nyo na po ito o nabasa, ano ho yung mga pros and cons? Ano ho yung mabuting dulot at yung sa palagay po ninyo parang nakaka-alarma? Yung nakakaalamba kasi, tandaan natin na pala to, matagal na nilang plano, no, na itong pamahalaan natin through the trade secretary noon nagsabi na gustong gayahin yung Singapore kasi may K+12 na tayo, bawasan na ng isang taon yung kolehiyo at puro yung specialization mo na lang yung halos yung kukunin aside from APU GE. So dito ngayon parang ang sinasabi in principle binababa sa senior high school yung mga general education pero pero meron silang i-retain lang na 5 general education subjects mandated to all universities po, no, liban doon sa mga higher educational institutions na may parang autonomous, so may sariling mandate, no. So yun po yung pangyayari. Of course, ito ay para sinasabi nila para madaling magkatrabaho na lamang, no. Tsaka yung tinutugunan nito, yung kailangan highly skilled daw sa mga 21st century skills na tinatawag natin, which of course included digital learning. Diba? Pero kasi, Zander, Ma'am Angel, importante yung general education. Kasi yung general education, hindi mo pwede na parang nagpo-produce tayo ng mga estudyante na puro skills lang. True, pwede mong sabing ibinaba yung ilang subjects. Kaya pala, ibinalik daw nila sa yung Philippine history sa high school, sa senior high school through the pag-aaral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino. Ito pala yung gagawin nila. But even the PKLP, hindi naman po siya totally Philippine history. So bakit ito pinalalabnaw yung Philippine history sa ating educational system? Gayon actually, may crisis tayo sa kasaysayan, may historical distortion, may crisis pa rin tayo sa pagkabansa kasi hindi pa tayo masyadong nabubuo bilang kaisipan at kailangan natin ng kasaysayan. At ang kasaysayan ay ang konsyensya ng bayan, sabi nga ng aking kaibigang si Professor Ibiernas. So, konsyensya ng bayan, parang tinatanggalan natin ng konsyensya, ng paraang magbuo ang ating mga kababayan. Opo. Professor, maliban po sa inyong nabanggit, ano pa po yung mga posibleng mawala sa mga estudyante kung mababawasan yung kanilang exposure sa mga asignatura na ito, yung mga nabanggit po natin asignatura sa kolehiyo? Well, yun nga, kasi yung general education, iyan ay o liberal education na tinatawag natin. Ito ay produkto na gusto natin na yung tao kahit na hindi siya math major, kahit hindi siya history major, meron siyang kaalaman sa kasaysayan. At yung mga history major, social science major, philosophy major, kahit papaano, meron silang kaalaman sa siyensya, sa matematika, how the world works. Diba? Kasi nga ang sinasabi dito, ito'y edukasyon sa pagpapakatao. Pag naiintindihan mo ang mundo, pag naiintindihan mo kung paano kumilos ang mundo, pag naiintindihan mo kung ano ang lipunan mo, ibig sabihin nun, ito rin ay tinuturuan kang una, maging critical, magkaroon ng analysis, cognitive, kailangan sa skills yan sa pagtatrabaho na ikaw ay marunong mag-analyze,
mag-analisa kung totoo ba ang isang ebidensya o hindi, kung totoo ba ang isang bagay o hindi, ito ba ay tama o mali. 'Di ba? At yung pinakamatindi diyan, yung pakikipagkapwa. Ibig sabihin, kapag meron kang mga ganitong kaalaman na tinuturo sa ng general education, ibig sabihin nun, meron kang, kumbaga, ikaw ay humane. Ikaw ay may malasakit sa kapwa mo. So yun yung tinutukoy natin na sana well-rounded yung tao. Hindi lang tayo nagpo-produce ng parang mga skilled, pero nakikita mo nga naman ngayon, may crisis na nga tayo dahil sa social media, nakikita mo naman kung paano magbardagulan yung mga tao, di ba? But whatever it is, sana po makonsidera itong mga subjects na ito. Sana magkaroon pa ng mas marami pang konsultasyon bago ho ito ipatupad. So parang inilihim po ba nila ito sa ibang mga, sa kagaya po ninyo sir ng mga nasa akademya? Kasi parang ang sabi po, kumbaga may nag-leak lang eh. Hindi, actually, ang ano naman kasi dyan, yun, may public hearing na. Actually, hindi nga tinawag na consultation, hearing, o mamaya. Ang nangyari kasi dyan, meron na tayong ako, hindi ako masyadong aware, pero nasa balita naman talaga na gusto na nilang bawasan ng 3 years yung kolehiyo. Pero kasi ngayon lang lumabas kung ano yung subject. So, just to give context, yung Rizal nandyan pa din kasi hindi naman nila maalis dahil sa batas. Oo, pero nilagay nila Rizal and Philippine Studies. So parang feeling ko ito yung gagamitin nila to justify na may history pa rin naman. Pero hindi sa Philippine history. Babasahin mo yung mga issues ngayon sa pamamagitan ng works ni Rizal at ng ang tawag dito ng iba pang mga pag-aaral ukol sa Pilipinas. Ay ang problema nga doon, malinaw yung batas ng Rizal na dapat ay life works and writings of Rizal yung subject na yon, hindi iba pang mga bagay. 'Di ba? Saka parang magiging kumbaga kakain po ng panahon. Yung supposedly gugugulin mo para sa El Filibusterismo at sa No Limit Tangere, biglang mag-shift ka to 1521. Alam niyo po yon. Parang pa sa akin kahit na present eh. Kasi Philippine Studies yan eh. Hindi naman talaga history. So, issue ng bayan. Maganda naman sana. Kaso, yun nga, nakakalungkot nga dahil sana kakibat yan yung Philippine history pa rin, di ba? Tsaka kailangan tingnan kung may nalalabag ba tayo dyan sa RA 1425 nga sa paghahalo ng ibang mga taksa doon sa buhay ni Rizal. O, hindi natin sinasabing hindi dapat pag-usapan ng issue sa lente ng writings ni Rizal, yung issue ngayon. Pero dapat ang magpe-president doon, yung ang gagamitin natin, yung mga sinulat ni Rizal at yung buhay niya. Okay. Diba? Opo, okay. Professor, meron po bang historical precedent na sa ibang bansa, katulad ng nabanggit mo kanina yung Singapore, I think nabanggit mo, napahapyawan mo kanina, na nagbawas ng GE subjects at naging epektibo ito? Kasi dito sa atin, di ba, parang kinokopya lamang natin, di ba, yung K-12, inadapt din natin yan sa ibang bansa. Baka yun din ang nais gawin, kaya talaga babaguhin yung ating mga sa GE subjects ng ating mga kolehiyo. Well, dahil nag-uusap-usap na ho kami, no, actually, nagne-network na ho ang mga iba't ibang organisasyong pangkasaysayan. Merong 3 hanggang 4 na organisasyong pangkasaysayan ang Pilipinas, no, national organizations. Nag-uusap-usap na rin ngayon through Facebook ang mga Department of Histories, nag-uusap na rin yung mga defenders ng GE, may tinatawag na kami defenders of GE, ano, na grupo, no, na binuo ni Carl Balita. Pero yun nga, pinag-uusapan din namin na yan, may mga nag-research na rin na sa Singapore, sa ibang Southeast Asian nations, may ibang mga bansa na wala ng kasaysayan sa kanilang curriculum. So yung Singapore nga, yung sinasite nga nila na sa Singapore, ganito, ganyan. Ang problema ko, ito ang tanong lang naman eh, tayo ba ay may problema sa pagkabansa? Ibig sabihin, hindi pa na tayo nagkakaroon ng understanding kung sino tayo. At nakikita ba natin sa lipunan natin na madaling mapalitan ang ating kasaysayan o madaling ma-distort ang ating kasaysayan? Diba? So,
Yun yung kailangang makita natin. Iba yung sitwasyon natin sa sitwasyon nila eh. Yun yung kailangang makita rin natin yung sitwasyon natin. Ako yun ang nakikita ko na meron tayong problema sa pagkabansa. Kaya kailangan na makita natin yung ating commonality. Saka yung sinasabi na repetitive, 'di ba? Yun nga meron na nga tayo subject sa Philippine history sa elementarya. Pero may mga anecdotes tayo na of course anecdotal lang naman to, pero may mga anecdotes tayo na yung June 12, 1898 hindi masagot ng mga bata kung ano yung nangyari noon. Very basic po 'yun. 'Di ba? So at taga-UP pa daw yung mga tinanong. So anong ibig sabihin noon, no? Dahil nga tinalabnaw natin yung pag-aaral ng kasaysayan, no? So yun, marami pa akong kailangan gawin. Actually, isa pang problema ko rin diyan, marami na rin tayong improvements, marami tayong nababago sa through the research of the past years. Madami ng exciting things na nakikita tayo, bagong mga kaalaman tungkol sa kasaysayan, at marami nang nababago sa way ng pagtuturo natin dahil naipapasok na natin sa libro, nasa public history na ngayon. Pero nakakalungkot kasi mag-step back tayo ngayon kasi mababawasan ngayon yung platform natin para ituro itong mga bagong kaalaman na ito. Mhm. Ano lang ho, no? Parang devil's advocate lang. Sige. Opo. Prof, di ba kaya nga ho pinalawig na yung pag-aaral mo sa high school para doon mo na aralin sana yung ibang, ang term nga natin siguro, noon ay minor subject, para po aralin mo na yan ng high school para pagdating mo ng kolehiyo, mas focus ka na doon sa iyong tinatahak na kurso. Okay. Nariyan na ako. Pero, kailangang makita din natin, itong mga subject, itong 15 units, yung 5 subjects na mananatili, bakit kailangan natin ito, itong mga to? Ano natin yun? Mhm. Bakit hindi isama yung kasaysayan dyan? Siyempre ako, ipaglalaban ko yun. Dapat isama ang kasaysayan dyan kung 5 na lang yan. Diba? Yun yung tinitingnan natin kung talagang hindi na maiiwasan. Pero ako kasi ito pinag-uusapan pa namin. Basta ang tindig lang namin, kailangan pa natin ng mas maraming kasaysayan. Para wag naman sanang bawasan na, 'di ba? Yun lang naman eh. Kung yan ang plano nila, sure. Pero yan, sana maipaintindi rin sa amin. Willing naman kaming makinig. Hindi naman kami willing naman kami makinig kung yan ang gusto nila. Very attractive nga yan actually. Pero isang kasing danger dito, maganda yung sinabi ng aking colleague na si Naomi Ko, no? Isang nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University. May sinabi siya na kinote ko sa column ko ngayong araw na ito. Opo. Sabi niya, no? Ito. Sabi niya dun sa kanyang nang sa gayon, dumami pa ang mga masusunuring manggagawa at passive consumers. Mga mamamayang walang kapasidad na questionin ang sistema na nambubusabo sa kanila. Parang robot tayo, ganun. Oo. Yun yung problema dun, ma'am sir. Opo. So, ano pangalan, Prof, ni Professor Ko? Naomi Ko. Opo, ayun. Opo. Professor, siguro po ano po yung maaaring maging long-term epekto po nito sa ating lipunan kung talagang ipapatupad yung ganitong pagbabago? Well, hindi na lang din sa kasaysayan, pero alam mo sa totoo lang, for the past few years, napalabnaw yung general education kasi parang lumabnaw talaga eh. Parang ibig sabihin talagang may mga subject na hindi na natin nakukuha. Parang hindi na tayo nagiging well-rounded. Ito na nga eh. Nagkakaroon tayo, nagpo-produce tayo na yes, mga pwede sabihin mo may skills, pero yung nawawala yung pakikialam, curiosity, intellectual curiosity, no, sa mga bagay na nasa paligid mo, sa lipunan mo, sa paano gumagana ang lipunan mo at paano natin mababago ito. Yun ang importante, kaya tayo may liberal education, may general education para palayain tayo. Kasi nga yun nga yung trend ngayon eh. 'Di ba? Dinidemonize ang aktivismo. Dinidemonize yung kapag ikaw ay nagrereklamo
tama naman yung inirereklamo mo, bakit mo hindi sasabihin? Kasi dinidiscourage sila, gusto nila sumunod lang tayo na sumunod, maging mga masunuring mga empleyado tayo sa ating mga boss. Wala namang problema doon. Pero pag may mali, pag-iano natin. At yung ganong klaseng sense of freedom, ay nare-realize because of the general education. Ako dati, ayoko naman yung math subjects sa science na tinuro sa akin noon. Parang sabi ko, bakit hindi na lang history subjects lang? Mas madali pa ang buhay ko. Pero nung tumanda ako, doon ko na-realize na kailangan maintindihan ko how DNA works sa katawan ko at sa katawan ng magiging mga salinlahi ko. 'Di ba? O at iba pang mga bagay na akala ko hindi ko kailangan, pero kailangan ko pala. Oo, yung kadalasan binabanggit ngayon, partner, bakit kailangan ko pa yung math na sa pag-aaral ko? algebra. May calculator naman. Di ba yung mga sinasabi po kasi? Pero yung appreciation talaga ng mundo ang importante dyan sa GE. Kaya sana po, pag-aralang mabuti lang naman. Pag-aralan pang mabuti at sana yung konsultasyon talaga maging mas malawig pa po. Yun lang naman po ang pakiusap natin sa ating mga mahal na opisyal sa CHED po. Opo, kasama po kayo dun sa public consultation or hearing, Prof. Xiao? Well, nag-register po ako. May mga nakatanggap na ng link, pero ako i-check ko pa ngayon. Ngayon, tinitingnan ko yung email ko kung may link na naibinigay sa akin. Hopefully po. Pero meron po kaming press con, 2 p.m. Magwa-watch party kami sa Kamuning Bakery. 3 p.m. po magkakaroon ng press con kasama si Carl Balita at yung mga defenders of GE. Pupunta po kami doon. Sana po makapakinig po tayo kahit sa live stream po. Opo, magko-cover po ang RMN dyan, Prof. Xiao. Sir, maraming salamat Thank you po so sa inyong much, panahon. Professor. Mag-iingat po kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mabuhay ang kasaysayan, ang konsyensya ng bayan. Salamat po. Mabuhay po ang kasaysayan, Mabuhay ang ang kasaysayan. konsensya ng bayan. Kasi kung i-compare mo nga sa Singapore,